Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria, Jose at ang sanggol na nakahiga sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salitang January ay nagmula sa Greek God, si Janarus na may 2 ulo, ang larawan. Tanda na lumilingon sa nakaraan at humaharap sa panibagong panahon. Kaya hindi nakapagtataka ang unang buwan ng taon ay ginamit ang salitang January. Sapagkat marahil yun ang ating disposisyon. Bumabalik tanaw tayo sa year 2025. Para sa iba, ang taong ito ay naging pagpapala at biyaya, bunsod ng mga tagumpay, bunsod ng mga pagwawagi, at gayon din naman ng paghihilom at kasaganaan. But for some, this year 2025 becomes a challenging one. Na marahil ito yung taon na kung saan marami ang nawala sa ating mga minamahal. O di kaya na may patuloy ang pakikipagbuno natin sa maraming mga suliranin sa ating buhay. But come to think of it, in spite of whatever happens in the year 2025, there is still reason to give thanks to God. And that is the reason why we come here. Sapagkat hindi man lahat ay nabiyayaan ng pagpapala at patuloy ang mga hamot suliranin ng buhay, pero hindi natin maialis. May pagpapala rin at biyaya na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya naman sa pagtawid natin ng bagong taon, we cling on, human as we are, with different superstition and lucky charm. Sa bawat bilihan nun ng prutas, ang pinipili nating prutas, bilugan. Bago ang ating New Year's resolution, gusto kong pumayat. Marami sa atin nagsusuot ng mga polka dots. Kapag polka dots, di coins lang yan. Meron nung nagsuot, rectangle, ano ho yan? Cheque. Alas 12, tumalon, naging bouncing check tuloy. So we are clinging on those lucky charm. Anong kulay ng taon? Yung iba ho, naglalagay pa ng mga pera sa pasamano ng bahay. Ang lahat ng ito'y pamamaraan natin para harapin ang bago na hindi natin alam kung anong kinahihinatnan. But the church has only one wish for us and for all the world, and that is no other than peace. Ang unang araw po ng taon ay hindi lang paggunita kay Maria bilang ina ng Diyos. Ito po'y pandaigdigang pagdarasal para sa kapayapaan. At kung may hangarin ng simbahan
para sa ating lahat sa buong daigdig. At marahil ang bawat isa atin, naghahangad tayo ng biyaya ng kapayapaan. At sino ang kapayapaang yaon? Walang iba kundi si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa unang pagbasa, sa ebanghelyong ating napakinggan, ipinakilala ng anghel ng isinilang sabsaban ay prinsipe ng kapayapaan. But maybe they are wondering if truly this God is the Prince of Peace. How in a messy, swaddling clothes, how can a Prince of Peace be born in the manger and not in the palace? Marahil ang mga pastol ay nagtataka, tunay kayang ito'y prinsipe ng kapayapaan? Pero ano ang karunungang naisipabatid ng Diyos? Na ang kapayapaan ay magwawagi hindi sa gitna ng kaayusan, hindi sa gitna ng katahimikan. Ang kapayapaan ay nagwawagi kapag ang Diyos nananahan sa ating buhay. When God, who is the Prince of Peace, dwells in us, even though life seems to be messy, even though seems to be chaos, but God is with us, nakatutulog pa rin tayo ng mahimbing, sapagkat alam natin, kasama at kapiling natin ang prinsipe ng kapayapaan. Subalit kapag wala ang Diyos sa ating buhay, tayo'y naliligalig, nagigimbal, o kaya na may naliligalig dahil batid natin, nag-iisa lang tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. The shepherd saw the Prince of Peace in the manger, in the swaddling clothes. And yet, Mary and Joseph remained to be peaceful because the Son of God, the Prince of Peace, is with them. Kaya po yun yung una, hindi naman magiging perpektong tahimik ang lahat. Maaayos ang lahat. Ang susi ng kapayapaan ay mapanahan natin si Jesus sa ating buhay. At yun ang sinasabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Tayong lahat sa pamagitan ni Jesus ay naging ampong anak ng Diyos. At dahil mga anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana ng kaharian ng langit. We become heirs of the kingdom of heaven because when we got baptized, we became adopted children of God. That's why even though there are a lot of challenges that will come on the year 2026, as long as God dwells in our hearts, in our lives, there will be peace. At alam ho natin kung gaano kagulo ang nangyayaring digmaan sa buong mundo. Alam din natin ang kaguluhan ng ating bansa sa hanay ng mga politiko. Batid natin ng kaguluhan sa ating lalawigan, sa ating lungsod, maging sa loob ng ating tahanan, batid natin ang uhaw at pagkagutom sa kapayapaan. But this peace that God is offering should start and begin within us. Di ba ho sa kaawitin, let there be peace on earth and let it begin with me. It should start within our own selves. Kapag wala hong kapayapaan sa ating sarili, tiyak ang kaguluhan ay higit na lumalaki sa ating kapaligiran.
But when we allow God to dwell in us, we become beacon of peace for other people. And we could find silver lining in the midst of all the hardships surrounded us or surrounding our family. Kaya yun po ang napakahalaga. Gusto natin ng kapayapaan magsimula sa ating sarili. At ang kapayapaang nagmumula sa sarili, una gitsi sa lahat, ay masusumpungan kapag tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos. That's why I keep on emphasizing, this God who dwell in us is not a judge who will condemn our sinfulness. He is not a police counting our mistakes. He is not the punisher who punished us every time we commit sin. Our God is a Savior, filled with mercy, and the whole intention is to save us. Kaya huwag tayong matakot makipagkasundo sa Diyos, sapagkat Siya ay ating mangliligtas. Huwag tayong magdalawang isip na makipag-usap at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa natin itong nakaraang mga taon sa ating buhay, upang makapagsimula muli at maiayos natin ang ating sarili at ugnayan sa ating kapwa. Peace will begin and start within us when we reconcile with God and with ourselves. Mary and Joseph were able to live in peace in spite of uncertainties. Hinarap nila ang mga hamon ng pagiging magulang ng anak ng Diyos na hindi lubos nilang gagap ng kanilang isip. Pero sa gitna ng kawalan ng katiyakan, patuloy silang nanalig at nagpaubaya sa Diyos at hinarap nila ang mga hamon ng buhay ng may kahinahunan. Ganong uri ng kapayapaan ang inihahandog sa atin ng Diyos, at si Maria ang dakila nating gabay para sa taong 2026. Nang sa gayon, ang payapang puso natin ay mapatulad sa puso niya. Kaya nga ba nang marinig niyang balita ng mga pastol, anong sabi sa kwento ng Ebanghelyo? Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at pinagbulay-bulay niya. Mary treasured everything that she has heard and reflected and prayed over it. Maganda hong tanungin, are our hearts capable of treasuring the mysteries of God's goodness in our lives? What are we treasuring as we disembark to another year? Husband, do you treasure the smile of your wife? O lagi na lamang yung kasungitan ng ating asawa ang ating tinetreasure sa ating puso? Wives, do you treasure the hard work of your husband? O lagi nating iniisip yung mga failures and mistakes and sometimes infidelity in the past? Yung mga anak, do you treasure your parents? Or do you look at them as a big ATM machine? Or even GCash, who will pay the parcel? Kay Lazada, kay Shopee. Are those the things that we treasure over our parents? Let us learn from Mary. She treasured the stories about Jesus. And when she treasured it,
the more she is confident to face the uncertainties because she knows God is with her. Kaya maganda hong tanungin, sa pagpapalit ng taong ito, anong laman ng aking puso at kalooban? Ang laman ba nito ay inggit, galit, sama ng loob, hinanakit, paghihiganti sa mga taong nakagawa sa akin ng masama? If those thoughts or things are the one we treasure, it will not grant us peace or even a brighter year ahead of us. Kaya napakahalaga po, ano ang laman ng puso ko ngayon? Sana po kilatisin natin, pabusilakin, upang magkaroon ng puwang ang kapayapaan si Jesus. Katulad ni Maria at Jose, hinarap nila ang kawalang katiyakan na tanging si Jesus lang ang pinanghahawakan nila sa kanilang buhay. Kaya naman, may payapang kalooban nilang hinarap ang mga hamon ng pangangalag at paglilingkod sa anak ng Diyos. In the same way with us, we will be beacon of peace when we treasure our experiences of the goodness of God in our life, in the previous years of our lives. When we treasure it, it will sustain us with a positive thought. I am not all alone after all. I have God on my side, and if God is with me, nobody will be against me. At yun ang panghawakan natin. Nagpapasalamat tayo sa nakaraang taon at haharapin natin ang panibagong taon ng may kapayapaan, sapagkat ang prinsipe ng kapayapaan ay nananahan sa ating buhay. At kapag gano'n ang ating disposisyon, hindi man natin alam kung ano magiging bunga ng susunod na taon. Pero kung ang Diyos ay nasa atin, lahat ng hamon ay mapagtatagumpayan, sapagkat Siya ang prinsipe ng kapayapaan, ang sa ating papatnubay, sa atin ay gagabay. Nawa, mabuhay tayo sa kapayapaan, walang iba kundi si Jesucristo, sa tulong ni Maria na ating ina. So paalala po, ang mga misa bukas ay sa ganap na 9 ng umaga, 10 at kalahati ng umaga, 4 at kalahati ng hapon, at 6 ng gabi. So hindi lang po ito pagsimba dahil bagong taon. Ito po'y holiday of obligation. Bilang mga Katoliko dahil kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Pangalawa, nagbabatian ho tayo ng Happy New Year. And I'm asking myself, what is new? Because sometimes it's just a mere lip service. I invite you, during this day ng pag-aantay sa bagong taon, can we have a conversation with our family members and say, I'm sorry, I wish, and I hope. Una ho, I thank you. What do you give thanks to your members of your family? Ano ang hinihingi mo ng kapatawaran? What do you want to be sorry for? And lastly, what is your wish to each other? Because New Year is a fresh start, a new beginning. Kaya ho ba kapag sisimula tayo ng bago, kung nagpapasalamat tayo sa isa't isa, kung humingi tayo ng patawad sa isa't isa, kung sinasaad natin anong inaasahan natin sa bawat isa. With that, our word will take flesh on the way we start another year.
So ano po yung una? I thank you. Yung pangalawa, I'm sorry. Yung pangatlo ay, I wish. Can you have conversation with this matter sa inyong pamilya habang kayo kumakain o nag-iintay ng pagpapalit ng taon? So that facing 2026, it will be truly a new one because you were able to ventilate whatever is in your heart to every member of your family. Secondly, according to the readings, peace is not impossible if there is chaos or messiness around us. If things seems to be imperfect, it's still possible to have peace in us if we welcome Jesus, the Prince of Peace of our life. Kaya yun po yung hamon. Hindi nangangahulugang dapat ay maayos, perpekto, ganap ang lahat para magkapayapaan. Ang kapayapaan ay makakamit natin kahit may kaguluhan kapag si Jesus nakapananahan sa ating buhay. May kalendaryo pa ho sa likod, ang titulo, Pananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Baka hindi pa kayo nabili. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas, at siya nawang magdulot ng pagpapalang hindi masusukat at magpapatantili sa inyong ligtas sa kapahamakan, ngayon at subuong bagong taon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig at pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos! Happy New Year po sa lahat!